Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ngayon ay ating matutunghayan ang ulat sa barangay hinggil sa mga nagawa, kasalukuyang ginagawa at gagawin pa ng sangguniang barangay ng Barangay Santo Niño II, lungsod ng San Jose, lalawigan ng Nueva Ecija. Ito po ay sa pangunguna ng ating pinakamamahal na punong barangay, Kagalang-galang Ferdinand R. Soliben, kasama ang barangay council na binubuo nina Kagalang-galang Arnold N. Engaran, Kagalang-galang Rowena M. Soro, Kagalang-galang Eddie G. Kabutahe, Kagalang-galang Eduardo R. Ancheta, Kagalang-galang Oscar B. Batan, Kagalang-galang Edgar R. Engaran, Kagalang-galang Grace Madlaw, PPSK President Kagalang-galang John Michael S. Joses, Kalihim Noel Nafrada at Ingat Yaman Angela B. Marcelo. Simulan po natin ang ulat sa barangay sa mga serbisyong naibigay ng tanggapan ng punong barangay. Tayo po ay nakapagbigay ng 1,635 na barangay clearance at iba pang mga clearances, 3,715 certificate of indigency, 1,115 certificate of residency, 76 na kasunduan, 335 na katunayan at 146 na certificate of first-time job seeker. Dumako naman po tayo sa mga tinanggap na usapin o reklamo sa level ng barangay. Ang kabuuang bilang ng reklamo o usapin na tinanggap ay umabot sa 265. 217 sa mga ito ang naiayos sa level ng barangay at 48 naman ang naidulog sa mas mataas na antas ng hukuman. Sa legislative function naman po ng sangguniang barangay, sila po ay nakagawa ng 32 resolusyon, 16 na executive order at 7 ordinansa. Ang sangguniang barangay ay patuloy din po sa pagtugon sa inisyatibong ipinatutupad ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng Kalinisan sa Bagong Pilipinas Program na nakapaloob sa DILG Memorandum Circular Number 2024-001. Tayo rin po ay patuloy na tumutugon sa DILG Memorandum Circular Number 2023-133 o mas kilala bilang Barangay at Kalinisan Day na pagsasagawa ng weekly cleanup drive tuwing Sabado. Narito po ang ilang sa litrato ng ating aktibong partisipasyon para sa pagpapanatili ng kalinisan sa nasasakupan ng ating barangay. Patuloy po ang ating pagtugon sa Memorandum Circular 2020-145 o mas kilala bilang Continuation of Road Clearing sa mga pangunahing lansangan ng barangay upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng ating mga kabarangay. Patuloy din po ang pagbibigay serbisyo ng rescue vehicle. Tayo po ay nakapagbigay serbisyo sa 147 nating kabarangay na nangangailangan ng sasakyan upang kumonsulta sa doktor o hihatid sa mga ospital at pagamutan. Sa usapin naman po ng kalusugan, ang ating barangay health center sa pangunguna ng ating masipag na midwife, Binibining Rian C. Kaluya, kasama ng ating mga barangay health workers at barangay nutrition scholars, tayo po ay nakapagbigay bakuna sa 587 na mga sanggol. Ito pa ang iba sa mga serbisyong naibigay ng ating barangay health center. 83 prenatal vaccine, 49 na tetanus toxoid para sa mga buntis, 79 na EPI vaccine para sa mga sanggol, 30 flu vaccine, 879 na vitamin A, 718 deworming, 195 depo at 130 pills. 59 na kabarangay din po natin ang maayos na nai-refer upang makapagpatingin sa mga doktor at makakuha ng medical certificate na kanilang magagamit para sa mga personal na pangangailangan.
Ito pa ang ilan sa mga programang isinasagawa ng Sangguniang Barangay sa pangunguna ni Punong Barangay Ferdinand R. Sullivan. Pagsasagawa ng fogging operation sa iba't ibang bahagi ng barangay upang masiguro na ligtas ang ating mga mamamayan kontra sa sakit na dengue. Ang ating barangay ay nakaisa rin sa pagsasaayos at paglilinis ng Santo Niño II Elementary School na naapektuhan ng baha sanhi ng mga nagdaang bagyo. Upang maibsan ang hirap ng ating mga kabarangay pagdating sa transportasyon, agad ding tinugunan ang kahilingan ng ating mga kabarangay na mapatag ang mga kalsadang papunta sa kanilang mga tahanan. Naglagay din po tayo ng compost pit sa likod ng Material Recovery Facility sa Zone 6 para sa maayos na segregation ng basura. Paalala lamang po sa ating mga kabarangay, ang compost pit po na ito ay eksklusibong lalagyan lamang ng mga basurang nabubulok. Bilang pagsuporta naman po sa aspeto ng edukasyon, ang Sangguniang Barangay ay nagpamigay ng textbook sa mga mag-aaral ng daycare center na magagamit nila sa kanilang pag-aaral. Upang magkaroon ng maayos na daloy ng tubig, ang Sangguniang Barangay ay naglagay din ng concrete culvert sa Zone 6, Barangay Santo Niño II. Ngayon ay dumako naman po tayo sa usapin ng pananlapi ng barangay na ulat mula kay Binibining Angela B. Marcelo, ang ingat yaman ng Barangay Santo Niño II. Para sa taong 2025, ang kabuoang national tax allotment ng Barangay Santo Niño II ay 9,059,657 pesos. 2.8 million dito ang napupunta sa personal services, 1.7 million ang development fund, 905,000 ang Sangguniang Kabataan Fund, 5% of 452,000 na napupunta sa BDRRM, 90,000 sa senior citizen at PWD at 88,000 sa BCPC. Ito po ang mga proyektong nagawa mula sa 20% Development Fund ng ating barangay. Road concreting sa Zone 3. Road concreting sa Zone 6. Pagsasaayos at pagpapaganda ng entablado na matatagpuan sa covered court ng Barangay Santo Niño II. Pagsasaayos ng drainage ng barangay covered court para sa kaligtasan lalo na ng ating mga mag-aaral mula sa daycare. Pagsasaayos ng storage room sa gilid ng barangay hall. At para po sa kapayapaan at kaayusan ng ating barangay, nag-install po ng mga bagong CCTV cameras sa iba't ibang bahagi ng Barangay Santo Niño II. Narito naman po ang buod ng mga pondong nailabas magmula February 2025 hanggang October 2025. Bukas po ang tanggapan ng ating punong barangay at ng Ingat Yaman upang ipaliwanag ang detalyadong paglalabas ng pondo ng ating barangay.
Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala, pagsuporta at pagmamahal sa sangguniang barangay ng Barangay Santo Niño II. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon at patuloy po tayong magkaisa para sa mas maganda, mas progresibo at mas maayos na Barangay Santo Niño II. Ito po ang ulat sa barangay ni Punong Barangay Ferdinand R. Soliben. Maraming salamat po at sa Diyos po ang pinakamataas na papuri.